Alam mo bang hindi lang ang kabundukan sa Cebu at kabundukan ng Sierra Madre ang humihingi ng saklolo ngayon? Kasama din sa nananawagan ang tinaguri ang Last Green Corridor of the Philippines, ang Masungi Geo Reserve. Ito ay isang conservation area sa Baras, Rizal. Kung gusto mo makita isang paraiso, pagpasok mo lang dyan, ang mafe-feel mo, ano ba ito? My God! Ang isa sa mga nanawagan na protektahan ito ay ang Hollywood celebrity na si Leonardo DiCaprio. Sa kanyang IG post, sinabi niya, "The Department of Environment and Natural Resources threatens to cancel the agreement that protects this area from prolific land grabbing activities." Maliban sa kanya, pati ang world-renowned conservationist na si Dr. Jane Goodall ay nanawagan na din. It's increasingly important to save and restore that which remains. Pati sina climate activist Greta Thunberg at rockstar na si Sting nanawagan na din na kailangang protektahan ng Masungi. Pero teka muna, ano nga bang Masungi Geo Reserve? Bakit ito mahalaga? At ano ang kinakaharap nitong problema ngayon? Ang Masungi Geo Reserve ay isang conservation area sa Baras, Rizal na nakatayo sa loob ng limestone karst formations. Baka nga ang ilan sa inyo ay nakapunta na rin dito. Napakaganda ng lugar na ito. It's just 2 hours away from Quezon City. Una sa lahat, parang Noah's Ark ng kalikasan ng Masungi. May mahigit na 400 na klase ng halaman at hayop ang nakatira rito. Marami sa kanila dito lang sa Pilipinas makikita. May mga ibon, paru-paro, unggoy na kung mawawala ang Masungi, baka tuluyan ng mawala sa mundo. Isa din ito sa pinakamahalagang proteksyon natin laban sa baha at landslide. Dahil sa kakaibang bato at anyo ng bundok dito na puro limestone, parang natural sponge ang lugar. Inaabsorb at iniipon nito ang tubig ulan para hindi diretsong bumaba sa mga syudad. Kaya kung masisira ito, mas madali tayong babahain at madalas magkakaroon ng landslide lalo na sa Rizal at Metro Manila. At ang dahilan bakit tinaguri ang Last Green Corridor ito, dahil halos wala na ang mga ganitong malalaking pristine forest patches malapit sa urbanized zones at ang Masungi na lang ang natitira. Pero mga kamagkano, ito ang masakit na part. May problema ang Masungi at seryoso ito. Una, sila ng gobyerno ang kontrata. Just so you know, ang Masungi Geo Reserve kasi ay may tagapag-alaga. Ito ang Masungi Geo Reserve Foundation at ang Blue Star Corporation. Yung DENR, kinansila ang kontrata ng mga ito. Illegal daw kasi ang kasunduan dahil wala raw tamang bidding. Hindi din daw natuloy ang planong housing project at masyado raw mahigpit ang access ng Masungi sa mga tauhan ng gobyerno. Pero ayon sa panig ng Masungi, hindi totoo yan. Ano ba sinasabi nila pinagkikitaan namin, di ba? Wala. Public lahat ng financial documents namin. Binigay na nga sa kanila. Ano pang gusto nilang sabihin namin? Noong DENR Secretary pa si Ms. Gina Lopez, suportado niya ang foundation. 20 years inaalagaan nila ito at wala pang talagang kontrata. Ngayon, kailangan gawin kasi hindi namin alam kung ano mangyayari on Wednesday. And I want to make sure that sila ang mga bosses dyan. Sila ang bossing dyan. Pero ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang DENR na ang numero unong gustong tanggalin ang karapatan nilang pamahalaan ang Masungi. Ngayon, binigyan ng 15 days ang Masungi Foundation para lisanin ang lugar. Ibig sabihin, aalisin yung team na nag-aalaga sa kagubatan sa loob ng halos 2 dekada. As of now, nasa waiting game sila kasi naghain din ng motion for reconsideration ang Masungi Geo Reserve. Gusto nilang baligtarin ang kanselasyon ng 2002 supplemental agreement sa DENR. Sa kasalukuyan, nasa final review at evaluation na ito. Ano kaya ang magiging final verdict? Yan ang aabangan natin. Kung sakaling matuloy ang DENR na tanggalin ang Masungi Geo Reserve Foundation sa lugar, ang tanong, kapag wala na ang bantay, sino ang magpoprotekta? Sa sobrang init ng agawan ng jurisdiction sa lugar, noong 2021, 2 park ranger ng Masungi na sina Melvin Ahmad at Kukan Maas ay binaril sa ulo at leeg nang hindi pa nakikilalang salarin habang sila ay nagbabantay sa isang reforestation area. Buti na lang pareho silang nakaligtas. Isipin mo yun, no? Trabaho lang nila ang mag-alaga ng kagubatan pero halos buhay nila ang kabayaran. Kung mawawala ang proteksyon ng Masungi, hindi lang gubat ang apektado, pati mga community sa paligid at pati Metro Manila. Kasi tandaan mo, ang Masungi ay watershed. Siya ang sumasalo ng ulan para hindi bumuhos diretso pababa sa mga ilog at syudad. Kapag nasira ito, mas dadalas ang baha sa Maynila. Mas lalala ang mga landslide sa Rizal at Laguna. At mawawala ang mga hayop at halaman na
dito lang sa Pilipinas makikita. Sa madaling sabi, hindi lang ito laban ng masungki. Laban natin to lahat. Kasi kapag nawala ang huling green corridor ng bansa, parang binura na rin natin ang natural na depensa ng Pilipinas laban sa sakuna. Kung ikaw ang tatanungin, sinong mas pinagkakatiwalaan mong mag-alaga sa lugar na iyon? Ang Masungi Geo-Reserve Foundation na halos 2 dekada ng protektor ng kagubatan na ito o ang DNR